Kakayanin niyo ba ang mga hamon? Sa lupain ng magigiting na bayani na nagtanggol sa atin noon? Hindi mo basta-basta mauuwi ang bringhin ng tagumpay. Kailangan mo na dumaan ka sa akin. Mga ganap na minsan lang mararanasan. Ilang boses rin pala ng mga sheep. Minsan. Mga pagkain, hahanap-hanapin ng tiyan. Asim! At kasi sayang hindi mababaliwala kailanman. Dito sa probinsyang madalas mang nababaliwala kapag usapang gala, pero hitik naman pala sa aksyong dala. Ano, kakayanin niyo ba? Aba, kakayanin! You have a winner, ladies and gentlemen. Kaya nga hindi Bulacan, di ba? Dahil Bulacan! Ready na ang kasukasuan dahil mapapalapan agad sa akyatan. Sa isang burol na tila hugis, apa. Are we even in Bulacan? Yes, we are. Yes, biheros, sa Bulacan lang ang stunning view na yan. Galing daw ang pangalan nito sa salitang Espanyol na pilon, na ang ibig sabihin, cone shape. Kaya ang tawag nila dito, tila Pilon Hills. 5 to 10 minutes lang na lakaran papunta sa paanan ng burol at ilang hakbang papaakyat, masisilayan na ang panalong view na ito. Now, sasabi nila, this is the chocolate hills of Bulacan. I'm gonna claim it right now that I will name it Boholacan. Trademark ko na talaga yan. All-in-one na pasyalan, pahingahan, at patatagan pa ng loob ang hanap. May ganyan sa Bulacan, biyeros. 7 hectares ang buong lugar na tinadtad ng sari-saring ganap. Ano sa pwedeng gawin dito? Humarurot sakay ng jet ski. Ang ilog na dinadaanan natin, ang Angat River. Nasa 30 to 40 feet daw ang lalim ng ilog na ito. Kung palaban at mataas pa ang energy, meron pang mga activities na talaga namang thrilling. Caring magpaduyan-duyan sa higanting river swing. O kaya'y mag-feeling bolang tumatalbog-talbog sa blob jump. Kung patatagan ng friendship ang gustong subukan, higpitan ang kapit at magpaikot-ikot sa tornado ride. Pero kung kalmado lang ang bet, haba, dito na lang sa kayaking. O di kaya sa paddleboarding. O ha, lahat ng trip mo, pasok! Pagkatapos ng ganap sa tubig, aba, ikain na lang natin yan. They have this parang lobok river type of cruise sa Bohol, di ba? At may ihaw buffet. So habang kumakain ka, chillax ka lang dito, nagre-relax ka, medyo very peace and serene and just sobrang laid back, no? Pero pag ayaw nyo naman ng ganon, okay lang dahil may karaoke din. Pwede kayong kumanta. Alam niyo bang hindi lang ilog at dam ang katubigan sa Bulacan? May isang isla rin ditong hitik sa lamang dagat. Malabuffet na nakahain ang mga nahuling lamang dagat ng mga taga-isla Pamarawan. Isang oras ang layo ng isla mula sa fishport ng Malolos gamit ang bangka. Nakita ko tong mga seafood na to na galing sa Pamarawan Island. Parang feeling ko nandun ako ngayon. Kahit nandito ngayon ako sa may kalye, walang problema. Damang-dama ko yung alat ng tubig. Ang gusto ko talagang i-highlight ay fishball. Not just your ordinary fishball, but it's fishball na wala daw preservatives. Ang fishball na ating titikman, gawa sa isdang bidbid na nauhuli sa isla Pamarawan. Uy, texture niya.
Uy, pati texture ng sauce niya, tinan mo. Cute siya. Para siyang fishball. Na tinapay. Parang ganun yung texture niya. Meron tayong miswa na may crab, shrimp, you name it, you have it, kain tayo. Ang bidang putahin natin ngayon, winner daw! Hindi lang dahil sa lasa, kundi dahil ang mga bayani, ito raw ang paboritong lantakan. Ako si Ninong Ray at ako mag-uuwi ng bringhin ng tagumpay. Bringhin ng tagumpay? Hindi mo basta-basta mauuwi ang bringhin ng tagumpay. Kailangan mo na dumaan ka sa akin. Sino sa amin ang social media content creator na si Ninong Ray ang bias niyong katipunero, Bieros? Dahil ako ang nagwagi, bring me, bring he. Uy, bilis ah. Ang galing to. May ka lang dyan, pre. Talo ko! Wawa naman to. Ano mo parang Drew? Hindi mo natin kailangan mag-away eh. Kaya ko lutuin to. Dali lang to. Ganon! Oo. Sige nga! Tara dito. Oh, gusto mo, luto tayo nito. Kaya mo ba? Kaya ko. Ikaw pa. Oo. Tara na. Oh, tara. Kapitan! Yan. So, sabi ko nga sa'yo, hindi Opo. natin kailangan mag-away. Opo. Diba? Kasi magluluto nga tayo dito. Hindi ko kinalakhan tong pagkain na to, ang bringhe. Pero aware ako dito. Nakatikim na ako niyan. Pero never kong naisip lutuin. Until now. Until now, kasi magpapatayan pa tayo. Ayoko nun. Hindi na. Huwag Hindi na, hindi Namatay na. namatay na actually. Tama. Humingi tayo ng tulong para makapagluto tayo ng traditional bringhe. May tuturing daw na Filipino version ng paella, ang bringhe. Kanya-kanya ang bersyon ng bringhe noon sa iba't ibang lugar. Pero dahil palaban tayo bilang mga katupenero, ang lulutuin ni Ninong Ray ang bringhe ng mga Bulakenyo. Una-munang piprituhin ang chorizo. Ito lang natin nga muna. Sunod naman ang bell pepper. Yung bell peppers, ayaw mo siyang maluto pa ng sagaran. Itatabi muna ito at saka magigisa ang bawang at sibuyas. Mga nagtatanong kung ano ba una dapat, sibuyas o bawang. Ako pagigluto, pero sasabay ko para mainis yan. Pwede naman. Pwede naman, ang problema. Wala namang may basic rule, di ba? Oo. Pero, ang sasabihin ko sa'yo, pagka gusto mo nung lasang tostadong bawang, yung crispy garlic. Yes. Unahin mo yung bawang. Kasi kapag inunan mo yung sibuyas, hindi mo na mapapa-crispy garlic yung bawang. Ilalahok na rin ang luyang dilaw sa paggisa. Sunod ang laman at atay ng manok. Napapanood ko yung videos mo. Kapag pinapanood kita, talagang nag-explain ka at nagluluto ka with so much conviction. Gaano katagal ka na ba nagluluto? At bago ka naging content creator, yun na talaga yung passion mo. Oo eh. Naalala ko before. Nag-aaral kasi talaga ako ng culinary. Right. Nung panahon na lahat ng college students ay pinag-aaral ng magulang nila ng nursing. Oo, that was 2006. Yun yung usong-usong course dati. Natuwa ako sa parents ko kasi hinayaan nila ako. Hinayaan nila akong mag-culinary kahit sa totoo lang, medyo labag sa loob nila. Okay. Pero hinayaan nila ako. In-express nila sa akin yung sentiment sila. Pero Kung saan ka masaya. Oo, pero pinayagan pa rin nila ako. Yun yung pinakamahalaga doon, di ba? Before that, nagluluto na ako. Pero akala ko lang nagluluto na ako. Iba pala talaga pag pumasok ko sa culinary. Mas stricto, mas may structure. Mas may structure. Mas naiintindihan mo yung reasoning yung sa mga bagay-bagay. Dalawang bigas ang dapat gamitin sa pagluluto ng bringhe. Una munang ibubuhos ang ibinabad na malagkit bago isunod ang normal na bigas. At saka lalagyan ng pinapakuluan ng manok o chicken stock. Kapag luto ng bigas, isusunod naman ang gata. Napakaswerte natin sa gata. Tama. Sa totoo lang, Cards. Totoo lang. Grabe. Kasi pre, ang baka, pag ginagatasan mo yan, pakaspahin ka pa niyan eh. Di ba? Yung buko hindi eh. Pwede natin timplahan yan. Ay, paborito ko to. Patis. Hindi ako mabubuhay ng walang patis. Mabubuhay ako ng walang asin. Pero hindi ako mabubuhay ng walang patis. Talaga. Oo. So yan yung pampaalat mo ha. Yung hindi lang pampaalat. Pampalinamnam. Palinamnam. Pampasarap. Pampapogi. Pabango ko rin yan eh. Pero yung may nagsabi sa akin, bango ko daw. Yan yun, ma'am. Yan yun. Patis. Oo. Isunod na rin ang green peas, carrots at pasas. Pero tayo ditong kawali Okay. na meron dahon ng saging. Dahon ng saging. Oo, dahon ng saging yung sinaunang parchment paper para hindi manikit. Ngayon, ang dahon ng saging may lasa din yan.
So, mag-i-infuse yan. Umiinit siya dyan, natutusta, tapos ang dahon, dahil dahon yan, may dala-dala sariling moisture yan. Okay. Yung moisture na yon umaangat papunta doon sa ating bringhe at patuloy pa siyang niluluto kasi yan yung kumbaga sa sinaing inin. Inin. Oo, ito yung pinaka-inin niya. Tapos, pag nasusunog yung dahon ng saging, yung flavor na nasusunog na dahon na pumapasok ngayon sa bringhe natin. Okay. Nagigets mo na? Okay, sarap, di ba? Visualize ko na nga eh. Ayan, so gawin na natin yun. Sa puntong ito, back to the pan na ang pinrito nating chorizo at bell pepper. Tapos, sinaan lang natin yung apoy. Okay. Tapos, meron pa tayo isang dahon ng saging dito na i-cover natin sa taas. Hayaan mo nang maluto ang bringhe ng kalahating oras o hanggang matusta ang ilalim nito. And, tada! Waging-wagi ang bringhe ng tagumpay. Kuha tayo niyan. Okay. Kuha ko ng konting tutong. Okay. Yan. Tapos, try mo kumuha ng medyo malaking portion. Okay. Titignan mong ganyan. Sa amuyin mo. Sabihin mo, the perfect bite. The perfect bite. Mainit pa siya eh. Mainit pa siya. Oh? Kali ba yung dila mo? Mainit ba? Oh? Ano nga? Kuha tayong tutong, ha? Pasok ka? Biwas ka nga ng bali, pre. Ano ba yan? Bringy lang yan. Okay. Ayun mo, the perfect bite. The perfect bite. Yan. Hindi, okay, eto. Tulad ng ginagawa ko sa mga vlog namin, sinasabi ko yung totoo. Lasa-wise, okay naman siya. Pero texture-wise, hindi talaga. Talaga? Nawala yung texture ng kanin. Kumpara mo dun sa yung bring yung kinain natin kanina. Saan ako nagkamali, pare? Masyado akong maraming liquid na nilagay. Masyado akong maraming liquid na nilagay at masyado akong hinalo. Hence, nagkadurog-durog siya. Brother, you are too hard on yourself. Itong bringhe na natikman ko, yung texture ng tutong, tapos bagong luto, yung nilagay mo sa damakmak na patis, perfect for me. Talaga? Talaga? Perfect bite. Nagpasiklab na rin si Ninong Rai sa kanyang cooking skills. Papakainin din tayo ng sunod na magpapasiklab. Hindi ng espesyal na putay kundi ng alikabok. Ang kanya kasing specialty, ang humarurot pataas ng burol gamit ang motorsiklo. Na-amaze kayo sa galing, no? Ang daredevil na nagpasiklab sa atin, ang dirt biker na si JG. Go, 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 go! Where's my popcorn? Walang taon nang ginagawa ni JG ang kanyang astig na stunts. Ang burol na ito na tinatawag na Digos Hills ang kanyang naging playground. Anong meron sa pagda-dirt bike na wala sa scooter or any underbone? Yung mga ano po yan, yung resistensya na papalakas sa mga adrenaline. Oh. Tapos yung mga napupuntahan po namin tulad yan sa mga bundok na yan, hindi po nararating ng mga scooter. Ng mga scooter. Nararating po ng mga dirt bike. Siyempre, nandito na tayo. Hindi ba natin susubukang pakainin din ng alikabok si JG? Char! Dito na tayo sa mas patag na bahagi ng burol. Parang lahat bumalik. Lahat ng alaala na nahulog ako sa bangin. Lahat ng nabali yung mga namatay yung kuko. Lahat. Pero bumalik din yung pakiramdam na sarap talaga nga mag-trail bike. Nandito ka sa bundok. Kasama mo best friend mo. Singtaas din ng burol ng excitement. Ang 300 steps para sa nag-aabang na 360-degree view. O ha? Handa na ba kayong magbilang to the top? Okay, ready? 1, 2, 300! Sulit ang ngalay ng mga tuhod sa breathtaking view na makikita rito. Kung bet ng ibang libangan at sawana sa lakaran, why not magpakain ng mga tupa at kambing?
Ilang boses rin pala ng mga sheep. Minsan, Ang mga inaalagang kambing at tupa, source ang farm para sa kanilang dairy production o gatas. Kung minsan, kinakatay din para sa karne. meron tayo ng do, re, me. May mga manok, gansa, turkey at pato na pwede ring pakainin. May area rin dito kung saan pwedeng mag-camping. O kaya naman mag-pick and pay sa kanilang mga tanim. Nagkaroon kami na idea na i-develop na into farm tourism. Kinikita po natin lahat ng tao po, barkadahan, family, corporate, pati educational kasi recently lang na-accredit din tayo as a learning site. Ang mga Bulakenyo, kasaysayan ang tiyak na may tuturo sa mga biyahero dahil ang lalawigan na ito ng mga bayani naging saksi din sa mga makasaysayang pangyayari sa ating bansa. Isang bayan na ito sa Malolos, Bulacan. Higit 200 taon na ang tanda nito at itinuturing nga itong pinakamatandang bahay sa Malolos. Ito ang Tanhosoy Bautista House. Dito rin nila drinaft ang ilan sa mga konstitusyon ng panahon ni President Aguinaldo dahil tumira dito si Aguinaldo nung siya ay umiikot sa mga bayan. Katabi naman ito ang makasaysayang Barasoain Church, ang museo ng Republika ng 1899. Sino presidente ng Pilipinas ang parating sumasakay ng carriage mula sa Basilica Minora or Malolos Cathedral papunta dito sa Barasoain Church? A. Sergio Osmeña, B. Emilio Aguinaldo, or C. Manuel L. Quezon? Nanood lang? Napa-review pa! Hehe. Sa museong ito, sasalubong sa inyo ang dating karwahe na ginamit ng dating Pangulo na si Emilio Aguinaldo. Lahat ng makikita rito, binubuhay ang kasaysayan ng pagkakatatag ng Malolos Congress. Hindi lang sa lungsod ng Malolos kilala si Emilio Aguinaldo ha, tiyak na may sasama rin ang bayan ng San Miguel sa Bulacan. Dito kasi ginanap ang kasunduan ng mga revolusyonaryo na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo at ng mga Espanyol. Yep, you guessed it right. Yan ang biyak na bato. Ban daw ang pag-iinarte pagdating sa mga kuweba ng biyak na bato. Choose your struggle ang labanan. Ang mga kuweba rito may kanya-kanyang trip at paandar. Ang first stop natin, ang madilim na Madlum Cave. Yung madlum po, yung salitang madlum galing po sa Kapampangan word na madulumdum. Ibig sabihin naman po madilim. Dapat kumpleto ang stretching kapag pinasok naman ang makikipot na bato rito sa Bayokbok Cave. Ayos! Pre! See you on the other side. See you on the other side. Lower. Matapos sumingit-singit sa mga bato, isang kakaibang jamming session naman ang naghihintay sa loob. Ang mga bato kasi sa Bayokbok Cave, mala instrumento ang tunog kapag pinukpok. Roses are red, violet and blue. Ang nag-ibig seal, thank you. Sana hindi gumiba ang cake. Ang tunog namang ito, lutong at alat agad ang maiisip. Ang tanong, kapag nasa Bulacan, anong masarap na masalubong? Chicharon, minasa, and pastillas de leche. Chicharon po. Pastillas, lechon, tsaka po chicharon. Ang chicharon na ipinagmamalaki ng Bulacan, gakumot na ang laki! Kakayanin bang lantakan ng giant chicharon na yan? Sa Santa Maria, Bulacan, hindi damit ang nakasampay sa bakurang ito, kundi balat ng baboy. Nakakalakihan ko na yan eh. Bata pa ako, may chicharon na sa Santa Maria. Tsaka mas kilala talaga yung Santa Maria, ang produkto namin, chicharon. Kada araw, nakagagawa sila ng 1,000 kilo ng chicharon. At para i-level up ang panalong pasalubong, naisipan nilang gumawa na rin ng higanting version nito. So parang medyo napakalaking chicharon yata yung di-deep fry natin. So sir, yan yung giant chicharon, yung nagte-trending ngayon. Ayun!
So, paano po yung proseso? Parang ganun lang din. Same lang din, sir, ng proseso ng pagluluto ng chicharon. Okay. Ang kaibahan lang doon sa giant chicharon, sir, isang buo siya, hindi tinataga. Bakit sa tingin niyo po nag-trending ito? Nagbabago po ba yung lasa? Pareho lang naman po yung... Sa lasa naman po, Pareho parehas lang. lang yan. Same lang din ang lasa. The challenge is on. Kakayahan ko kayang iprito ang higanting chicharon? Iba-ibang korte din siya, no? Kuya, no? Yes, sir. Karamihan yan, dalawa ginagamit nito. Para mag-flatten siya ng konti. Gets! Oh my goodness. Aray ko! Wala. The level of difficulty, kapag hindi ka sanay, siguro is quite different from hahangwing mas using, itong strainer na to na malaki. Ibinibenta nila ang giant chicharon mula 300 hanggang 400 pesos beros. Sabi na, healthy naman, basta isang piraso lang eh. Kung famous ang Santa Maria, Bulacan sa masarap na itong chicharon, ang mga taga Angat, Bulacan naman may pinakatatagong sikreto na naichika na sa amin. Kaya share ko na rin sa inyo dahil ang ganda rito, hindi dapat nililihim. Maglalakad lang ng halos 15 minutes at mararating na ang waterfalls. Ayon sa mga lokal dito, tinawag ang talon na Secret Falls dahil bigla lang itong nadiskubre ng magkakaibigang bikers na nagulat daw sa napakagandang lugar na kanilang natagpuan. Pero hindi lang ito basta magandang waterfalls, mapapalaban din daw sa mga activities dito. Pwedeng maglambitin sa Tarzan Swing. Dive board. Rope swing. Balsa at improvised bangka. Lahat ng ganap, libre mong masusubukan. 1 to sawa. Dahil walang hingahan dito, ispill ko ng susunod na sikreto, ang Secret Cave. Gaano nga ba kahirap na pasukin ito? Thank you, Brian Drew! Daming absent nga tayo sa daming absent. Habang papunta roon, ang assistant cameraman nating si Daniel mukhang nagutom yata kakalakad. Parang kamyas. Tumitikim na kagad si Ka Jerry ng mga pagkain dito na hindi naman kinakain. Ayaw siya. Jerry, hindi kinakain yan. Parang kambing, ano makita, kinakain. Hindi ako nabibiro. At talagang nag-share pa yan siya. Masim! Ang daan papunta sa cave, madulas at makipot. Bahala na po kayo sa mga anak kong panganay, ha? Medyo marami-rami po yun. Pero kayang-kaya. Hindi man kalakihan ng cave, may mga panahon daw na umaabot ng lagpas tao ang tubig dito. May mga stalagmites at stalactites ding makikita sa loob. Kala mo medyo sexy yung daanan papunta sa cave. Sexy ng konti pero medyo siguro kailangan ka na pumasok sa probably like, I don't know, ganyan siguro. Sorry, nakikita niyo po ba? Ganyan kalaki yung spasyo para pasukan namin. Pero pagdating dito, yun na, medyo nag-wide view na. Lumaki na yung spot at lumaki na yung space for viewing. Usually ganun ang cave, di ba? Parang, hey, anong meron doon? Pagpasok mo sa loob, boom. So parang, same case dito. Pinaliligiran talaga ng malamig na tubig dahil nga katabi siya ng river. 2 main caves na pwede nyo puntahan dito sa Maramo River. One, yung pinuntahan natin na may view deck. Pangalawa ay yung ito. Challenge na ang papasok ng cave. Paano naman palabas? Kaya lusong na tayo, Bieros. Yan! Woohoo! Siyempre, hindi ako basa. Ay!
Wala naman siya, matansya. A few inches later, Nag-abang nga siya doon. Ay, sorry. Okay lang. Ako na lang parati yung joke eh. Ako yung punchline ng joke. hindi na secret ang susunod nating lalantakan. Dahil sa mga handaan, ito ang bida sa kainan. Siyempre, Pinoy tayo. Pwede ba namang walang kanin? Pero ang kanin dito, hindi lang sinasandok. Kung nakabalot na parang espesyal na regalo, magsaing nga, challenging na. Ibalutin pa sa dahon ng saging. Yun, dahon ng saging! Yung pahinga na naman yan, sir. Kailangan ko lang po ng dahon ng saging. May sakit ka. May sakit ang ulo mo. Alam ko, may sakit ang ulo mo. Hindi po. May sakit ang ulo mo. Ayan, yan. Sakit ang ulo mo. Ay, may sakit ang dibdib mo at saka likod mo. Huwag mong gagalawin to. Acting to. Yan. Yan. Ano kailangan mo? Kailangan ko ng saging nga. Balat lang. Ayan, sakto nga. May kabag ka. Lagay mo yun dyan, ha? Ayan. Oh. Pogi ka nga. Tigilan mo na yung dami mo ng anak. Daming energy ah! Gawa na nga lang tayo ng balisunsong. Bali, ito po yung balisungsong o balisuso. Balisuso. Opo, karaniwan po ito na dito sa DRT kasi po wala po dito masyadong kuryente. May area lang na may kuryente. Paano niyo po pine-prepare bawat piraso? Bali, ito po, hugasan muna po natin mabuti yung bigas. Then lalagyan po natin ng konting asin. Ang binilad na dahon ng saging, bibilutin hanggang magkorting apa or cone. Huwag naman po masyadong malaki yung butas. Wala na po tayong bigas na malalagyan. Tama po. Wala po talaga. Opo. Yan. Saka ilalagay ang hinugasang bigas sa binilot na dahon. So, hindi po natin papaapawin kasi po ilalak po siya. Para naman po malaman namin kung natutunan niyo po. Sige po, in 2 minutes dapat po mapuno niyo po ito. Ha? Yes po. Isang beses ko pala nasubukan eh. Kayang-kaya niyo po yan in 2 minutes. Akala niyo siguro atrason ko to. Baka mas marami pa siyang kaining bigas balisungsong kesa sa akin. Pwede na eh. Okay, 1 down. Sabi sa inyo ay very basic. Yan yung sinasabi mo na medyo Yes, na wag na ano po pa, yan. no? Dapat dito na po. Sinabotahin niyo po pa ako. Grabe naman, Nay. Wala po kayo ebidensya. Last 1 minute. Oh my goodness, last 1 minute. Oh, ang dami ko na nagawa, mga 6 na. Lahat na pwedeng teknik, ilaban na yan. Siksik na po yan, ma'am. 1 minute and 30. 5. 4, 3, 2, 1. Galing. Puno na po. Puno na po ba? Yes po. Sobra pa. Grabe. Parang lumaki to. Kanina mamaliit lang tong... Hindi daliri ang gagamitin para pansukat ng tubig sa balisungsong. Siguruhin lang na nakalubog ang mga ito bago isalang sa apoy at lutuin. Yun, oh. Mainit-init po, oh. Teka. Kasi kanin lang to, hindi naman to suman eh. Parang kailangan may kabagay na ulam na pwedeng tikman to, ah. Yun, oh. Adobo. Thanks, Kuya Gomes. Ang bango, grabe. Teka, tignan muna natin to. Ay, oo nga. Ito yung kanin na gusto ko, yung malagkit na very soft and chewy. We have a winner, ladies and gentlemen. Alam niyo yan. Matapos namnamin ang masarap na balisungsong, itong magandang view naman sa itaas ng bundok ang susunod naming nanamnamin. Aba, pwede ring mag-mountain climbing sa Bulacan, no? Pero bago marating yan, 2 kilometrong lakaran muna ang dapat suungin. Nakapag-stretching na ba ang lahat? Ang parting ito ng San Miguel, Bulacan, punong-puno pa rin ng nagtataas ang mga puno. Makakahinga ng maluwag at paniguradong hindi kayo maabot ng stress at ingay ng syudad dito. Pero ang payapang lugar na ito, kailangan i-trek muna ng 2 kilometro. May companion pa na cutie dog hiker na si RR. Ow! Ow! Ilang minuto pa, namnamin na ang payapang view, Bieros. Ito ang Mount Manalmon.
Dito po sa east side ng ng first view deck, makikita po dito yung Mount Arayat kung clear po yung ulap niya. Then ito po, bale nasa paanan po tayo ng Sierra Madre Mountain Range. Okay. Kahit saan lumingon, kakalma ang mata sa makikita. Mapangalagaan pa sana ang ganitong kagandang lugar na all may puno pa. Kung mapapahawak sa tuhod sa pag-akyat sa Mount Manalmon, dito mapapahawak ka naman sa batok dahil sa kakaibang street food na ito na matitikman sa Bukawi. Kakasaka ba sa pagkain ng sinuso? Alam mo, first time lang akong nag-feature at actually nakarinig na yung mammary glands, I guess, ng inahing baboy ay niluluto pala. Actually, matagal na. Matagal na nga. Ako ngayon ko lang kasi narinig eh. Okay po. Kasi ano lang siya, familiar lang siya talaga sa bayan mismo ng Bukawi. Actually, yung mga karating bayan namin, hindi rin nila alam. Hindi rin nila alam. So, dito lang talaga siya mabili at nabibili. Ano po yung pinaka, I guess, pinakamasarap na edad ng inahing baboy na para iluto? Mas may edad, mas masarap. Ganon. Kaya lang, mas matagal siyang mapalambot. Okay. Kasi nga, matanda na siya talaga. Dahil matanda na siya talaga. Ang sinuso, papakuluan muna ng 2 hanggang 3 oras sa tubig na titimplahan ng asin, onion leeks at sibuyas. Pagkatapos po ng 2 hanggang 3 oras, eto na po siya. Kaya pwede na po natin siyang i-pat dry. At ngayon ay ready na po siyang i-deep fry. Pag kumukulo na po ang mantika, pwede na po natin siyang isalang 1 by 1. After 5 to 10 minutes, pwede na po natin siyang baligtarin. Takpan po muna natin. Yung iba, lasa nila balot. Yung iba naman, lasa nila atay. Medyo may pagka-fibrous kasi yung texture ng lasa. Yung mga comment. Kapag nakuha na ang tamang luto at kulay ng labas nito, ready to attack na para sa sinuso. Hello. It's the moment of truth. Okay. So, Tikman mo ang aming masarap na sinuso. Sa totoo lang, medyo kinabahan ako nung sinabi mo, yung mga feedback usually ng lasa ay liver or balot. Balot. In which dalawa na hindi ko kinakain pagkain. Pero, ayokong mag-assume. Susubukan ko pa rin yan. At usually po ba, ang sinuso ay kinakain with suka. Suka na may sili. Mga spices, onion din, Onion bawang. din, bawang. So meron siyang sweet, sour taste. Spicy. Oo. Pero titikman ko muna siya Maliit. ng maliit. Ay, no. Parang siyang kimchi. Kimchi. Hindi ito. Hindi yung parang kikiam. Another tikim. Hindi siya lasang liver. Hindi siya lasang balot. Anong lasa mo? Wala siyang kalasa. Wala siyang kalasa. Wala siyang lasa. Kulang ng MSG. Ganun lang. Hindi. Wala akong Walang ka-resemblance. Wala akong maisip na pagkain na kalasa. wala po eh. Pero alam ko na fried siya, deep fried. Tapos nun, meron siyang wala siyang masamang aftertaste, pero alam mo lang na masarap siyang fried food na bagay siya sa sili, sa suka, at something sweet. Pag i-compare niyo po ang pagkain ng crispy pata sa sinuso, Mas meaty ang pate. pata. Okay. Eto nga, medyo may pagka-fibrous na iba-iba nga yung Iba-iba ano eh. Oo, iba-iba. Hindi naman taba kasi siya. Hindi. Pero, Parang siyang luncheon meat kasi. Parang siyang processed Tama, food tama. sa loob. Yun yung texture niya. Kaya nga naisip ko, kikiam. Dahil yung itsura niya, kikiam, deep fried, tapos nun, di ba, processed Parang naman yung giniling. kikiam. Parang giniling. Oo, parang na deep giniling. fried. Oo. Na hindi rin siya kalasa ng liempo, na magtataka ka, nasa isang lugar lang sila ng parte ng baboy. Diba? Liempo, tapos mammary gland na. Kasi may belly. Tapos mammary Mammary gland. gland. Pero magkaiba sila ng lasa. Magkaiba sila ng lasa? Oo. Pero dun siya tinatanggal. Doon siya tinatanggal. Kakaibang culinary experience to mga biyero. For 800 pesos kada kilo, pwede mo nang matikman ang perfect na ulam o pulutan na sinuso.
Pagdating sa labanan, ang mga Bulakenyo, lokal man o mga bayaning nagtanggol sa atin, may kung anong tapang sa pagsugod sa mga hamon ng lalawigan. Gaya rin yan sa biyahe natin dahil hindi lang kulay at giting ng kasaysayan ang naging pabaon sa atin, kundi mga karanasang sumubok ng kakayahan at hindi inurungan para mas makilala ang probinsya ng Bulacan.